Ganito ang araw-araw na buhay ko. Kagaya ng marami sa ating mga Pilipino. Medyo mahirap ang buhay, pero kinakaya. Para sa sarili, para sa pamilya. Mabango sa umaga, malili. Sandali, wala na namang tubig. Brad! Pakibayin mo na naman natin ng tubig dito! Kagigising ko lang, maliligo na ako! Sandali lang! Pupusan ko ng tubig, Taro! Ayan, okay na. Mabalik tayo. Buti na lang, hindi nagreklamo ang kapatid ko kahit medyo hikaw sa buhay. Babangon sa umaga, maliligo, kakain. Ang kanin, yung kanin lamig na natira kagabi. Kung anong ulam, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Maaaring oo, nakakasawa. Pero sa kagaya naming isang kahig, isang tuka, biyaya na may makain at matuluin sa araw-araw. 3 taon nang patay si tatay. Si nanay naman agad ding sumama sa iba at iniwan kaming dalawa. Kaya kailangan magtrabaho para kumita at mabuhay. Marami pa akong pangarap na gustong mangyari. Malabong masukot ang lalim ng pinaghuhugutan ko para ituloy ang buhay nito. Lumang damit, lumang pantalon, at magtatatlong taong sapatos. Ito ang kasangga ko sa araw-araw na trabaho. Buti pa ang sapatos na ito kasama ko hanggang ngayon. Pero sila, hindi pa nagtatagal, sumuko na. Ganito kami araw-araw ng kapatid ko. Siya papasok, ako naman, maghahanap buhay maghapon. Bata pa ako pero marami na akong karanasan sa buhay. Hindi pa ako nagtatagal sa mundo pero ang dami nang nangyari sa buhay ko. Sa buhay namin ng kapatid ko. Ang kalinto, ang mga sasakyan, ang usok, ang init. Ilan lang to sa mga araw-araw kong sinasagupa para sa pag-asa may kitain sa paglilinis ng sapatos. Panggastos at tambaw ni Merjen. Hindi naman sa pagiging suplado. Pero mag-iisang taon na rin akong dumadaan dito. Hindi man lang ba nila ako namumukaan? Buti pa sila. Hindi napapagod na kausapin ako. Pero siya, naubusan na yata ng lakas na tingnan man lang ako. Awa naman ng Diyos, mas malimit na may kita kumpara sa wala. Hindi kalakihan, pero sapat na sa pang-araw-araw na gastusin namin magkapatid. Buti ngayong kinikita ko sakto lang. Pero ang pagmamahal na binigay ko sa kanya, kahit kailan hindi man lang sumapat. Kung nagtatanong kayo kung sino ba yung siya, ayun sakto, ayun siya. Ang dati kong kasintahan na minahal ko ng sobra pero sumama pa rin sa iba. At sa tuwing makikita ko siya, hindi ko malimutan ang araw na yun. Anong pinagtatawanan mo? Ako yung tatawa sa'yo. Ako na nga itong pulubi. Mas malaki pa yung problema mo. Puro na lang kamalasan na nangyayari sa akin. Wala na nga ako kinita.
Iniwan pa ako ng nobya ko. Tanggapin mo. Huwag ka mahiya. Di ba wala ka makita? Magugutom ka pag tinanggihan mo yan. Di ba pag wala kang makain, kumain ka. Pag yaman ka, hayaan mo lang yan. Pag wala kang kasalanan, pag masiping ikaw ang nawalan, tanggapin mo. Ewan ko ba, Manong? Ang sakit, Manong. Iniwan niya ako. At ang masasakit pa, hindi ko matanggap ang rason niya. O bakit? Ano ba yung rason? Buntis daw siya, Manong. Buntis siya. Oh, di mo ba kaya panagutan yan? Sa tingin ko naman, masipag ka. At isa pa, Manong, wala pa nangyayari sa amin. Virgin pa ako, Manong. Pero hindi dahil maganda ang kita ko, maganda na ang araw ko. Virgin, ano nangyari? Kuya, si Aling Marta, pinalayas na tayo. Anak, hindi na pa. Aling Marta! Bakit naman po ganun ang ginawa niyo sa gamit namin? Yung kapatid ko andun sa kalsada! Grabe naman, no? Ba't ako pa ang grabe ngayon? Hoy, Marlon, para sabihin ko sa'yo, kalahating taon na kayong hindi naguhulog. Puro pangako, pero wala naman. Aling Marta naman! Nag-iipon lang ako. Mababayaran ko rin kayo. Kailangan lang talaga ng bagong uniforme ni Merjan ngayon. Wala akong pakialam! Umalis kayo dito! Kung wala kayong pambayad, umalis kayo dito! Isama mo yung kapatid mong utanutan! Umalis na kayo rito! Samahan mo, babae! Samahan mo! Ang bigat sa dibdib. Hindi dapat ganito ang nararanasan ni Merjen. Ang sakit sa loob na wala akong magawa. Kailangan kong humanap ng paraan. Kahit magdamag akong maglinis ng sapatos. Ang mahalaga, makaraos kami ng maayos. Kuya, sorry. Wala tayong pambayad sa bahay dahil sa uniform ko. Ano ba, Merjen? Huwag mo na isipin yan. Bukas na bukas, maghanap ako ng malilipatan natin. Pasensya na muna ha. Dito na tayo. Ayos lang, kuya. Basta wag mo akong iiwanan. Napakaswerte ko talaga sa malas. Kung kailan sobrang kailangan namin ng kita, tsaka naman wala nagpapalinis. Madam, palinis po. Ay, magkano palinis? 20 lang po, madam. Oh, sige. Kapatid mo, iho? Opo, madam. Bakit kayo nandyan? Nasaan ba ang mga magulang nyo? Napalayas po kasi kami sa inuupahan namin. Ang tatay ko, sumakabilang buhay na. Ang nanay ko naman, sumakabilang bahay. Kaya eto po ako ngayon. Sinisikap na mapagpatapos ng pag-aaral ng kapatid ko. Tapos na po, madam. Itong bayad ko, iho. Naku, madam, 20 lang po. Di na, sige, tanggapin mo na. Tulong ko niyan sa inyo. Sige po, madam. Maraming salamat po. Malaki na po may tutulong nito sa amin. Oo, Merjen. May anghel na nagpalinis. Kaya ito, milagro. Hindi ko akalain na may tao palang ganun kabait. Kadalasan kasi ngayon, puro makasarili ng tao. Kaya ito. Tara na, inis na natin. Bueno na, hindi ko ba nagugutom? Maaaring sunod-sunod ang kamalasan pero hindi ibig sabihin hindi na matatapos. Ang bait ng customer na yun. Busog na busog kami. At may natira pa. Merjen, Merjen. Araw-araw pa rin ako sa pwesto ko.
Baka sakaling babalik si madam at may balik ko ang wallet niya. Pero wala. Teka, binata ang mga batang pinapanap ni madam ah. Hoy bata, may kailangan kami sa'yo. At hindi ko sinayang ibinigay na pagkakataon sa akin ni madam. Pinag-aral niya kami magkapatid at ito ako ngayon. Ang akin lang, huwag nating hayang ilugmok tayo ng mga problema ng buhay. Maaaring habang may buhay, may problema. Pero kasama talaga yan. At yan ang huhubog sa atin bilang tao. Gawin nating inspirasyon ang bawat sakit at kabiguan. Hugutin mo sa mga problema ang lakas at determinasyon para ituloy at magtagumpay sa buhay.